Ingit muna tayo habang wala pang pyesa yung isa. Bali, concert din to na makabago yung ganito na yung board. Mapansin nyo, sobrang dumi na oh. So, babrasan ko na lang yan mamaya at saka bubugahan ng hangin. Power natin. May display naman. Ang problema niya mga boss ay hindi nagsiswitch tong relay. Kahit pihitin natin itong selector, walang pagbabago. Siguro dahil sa may kinalawang dyan or kung may ano man. So, kanginan ko muna para malinis. Tapos makalas natin para makapagsimula tayo ng troubleshooting. Ito yung mga bagong amplifier ngayon eh, ganito na talagang design. Okay, so ayan mga boss, bali kinalas na natin. Ngayon, i-check natin yung relay kung bakit hindi siya nagsiswitch. Meron tayong tester. Ayan, sa sandal natin ng konti para makita. Nakasit sa DC. Ang i-check agad natin dyan yung output ng amplifier, yung pinaka speaker output. Kasi kung may DC out yan, hindi rin siya mag-switch. So, saksak na natin nga pala. May problema din pala yung switch nito. Kaya, ayusin ko na mamaya. Saksak ko muna. Then, tap natin tong negative sa pinaka-ground ito. Nasugatan ako kanina. Nahiwa dito pagkalas ko. Tama ba ito? Yan. So, check muna natin yung supply. 47. 46, so normal naman. Check natin yung DC. 45. So kabilaan may DC out mga boss. May DC out kabilaan, ibig sabihin may problema to sa amplifier section. Kaya hindi talaga magti-trigger yung relay. Ang nangyari dito, naka-protect. Ang siste, bakit kabilaan may DC out? Yun ang aalamin natin kasi kada channel mayroong DC out. Try natin dito sa emitter yan. Meron. Naka-DC. Naka-DC. Ang pinagtataka ko dito, bakit dalawang channel parehas? Kadalasan sa mga nai-repair natin na amplifier, isang channel lang yung may DC out. So bunutin ko muna. Right, hindi na umiikot pa pala yung pan. I-analyze natin dito, baka may mali or baka may problema kung bakit siya nagka-DC out. Ayan. So sa loob, wala namang siguro unang step natin dyan ay tatanggalin ko muna tong power transistor. Balikan ko na lang kayo pag natanggal na natin. Itong mga muna, yung mga output muna kakalasin natin. Ngayon, i-check pa natin yan. Check natin dito kung may kinalawang, katulad yan kinalawang. Check muna natin yung bias niya.
yung bias at saka yung DC out. So dito ko na lang siguro ilagay sa yung camera natin, dito na lang siguro yan. Nakasum. Yan ako, atas ko muna. Yan. Pwede na siguro yan. So saksak natin mga boss, tapos tingnan natin kung pipitik yung relay. Then check din natin yung biasing niya. Okay? Ayun, oh, nag-switch na agad yung relay. Ngayon check natin yung biasing. Nako po, may problema ang biasing ito. 1 point something. 1 point something yan. Baka dumikit. Ganun talaga. Wala bang nagdikit dito sa inang? Wala naman. Sa kabila, 32. 32. So, malamang sa malamang, may problema pa to dito. Patayin ko muna. Malamang sa malamang, may problema pa to dito. So, kailangan mapanormal natin yung biasing niya. Tapos, saka tayo magkabit. At i-check ko din dito mamaya kung may problemang transistor. Kasi, kung walang problema yan, malamang sa malamang umanda na yan. So, check natin yan. Kasi dito naman, halos wala naman tayo nakita. Tanggalin ko muna tong mga ano. Tanggalin muna natin yung grounding. Pati itong yan, pati ito. Tanggal muna natin. Yan. Pati yung sa supply. Kasi atas na natin. Ay. Dito kasi, ang napansin natin dito, isang kalawang lang. Pero yung sunog, wala tayong nakitang sunog dyan. Pero mas mainam na i-check natin yung ano, bang mga transistor, yung driver at saka yung bias transistor dito sa kabila. Kasi pagdating sa ano, emitter resistor, check nga natin emitter resistor kung meron. Natin ito kung pumapala na. Goods naman. Goods. Okay naman. Okay naman. So, okay naman siya. Yung mga base ano, resistor, mukhang okay naman to. May isa lang na ito kinalawang, kailangan natin palitan. Then sa kabila naman, ito yung dalawang ano niya, emitter resistor. Okay naman. Check natin yung putok din pala yung fuse mga boss. Hindi ko napansin agad. Ayan o. Pero kanina sinusukatan ko, hindi ko lang napansin yung ano. So wala, bigay itong ano, yung isa ayos. Kalasin natin tong fuse na to. Busted na rin pala. Hindi ko lang napansin. Nangyayari dito sa ano ko. Ay, dumikit na. Nanibago ako dito sa pump na gamit ko. So, napansin ko yung fuse ay busted na rin. Ayan o. Putok yung fuse. So, palitan natin. Then, yung kabila okay naman. Palitan natin ng fuse. Tapos, sukatan ulit natin ng biasing. Kung anong magiging resulta. Ayan, meron naman tayong pamalit na fuse.
Hinang muna natin to. Tama ba to? Umangat pala. Ay! Dumikit. May karga pa yung ano, capacitor. Okay, yan. So, kabit muna natin yung supply. Angat natin tong ano. Supply lang muna yung ano natin. Kakabit natin. Yung para sa ano. Tapos, check ulit tayo ng biasing niya. Tsaka yung DC out. Dito na. I-discard ko na para safe. Check ulit natin. Meron may 45. 45 kabila. 45. 45. Ano nangyari dito? 45, 45. So, try nating base to base. 0.2. 0.2. 0.5. So, may problema pa talagang iba. Kailangan kong hanapin. Balikan ko na lang kayo mga boss at medyo malalim na troubleshooting to. Okay, so mga boss, bali nagkabit na ako ng ano, heatsink, tapos dalawang transistor na shorted yung nakuha natin. Ayan o. Yan, mapapansin nyo iba na yung kulay niya. Isang C at saka isang A. Ang problema niya ay, tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo yung problema niya. Napagana ko na, nag-switch na yung relay. Pero, nakaon na ba yun? Nakaon. Yung bias niya mga boss ay hindi pa pantay. Dito sa C, ay ayan. 0.3. 0.3. Tapos pagdating dito sa A, 0.2 lang. 0.2. Ganon din dito sa taas na A. 0.1 nga lang to, 0.194. Yan. Tapos yung sa C, aga lang, hindi na dikit. 0.3. Yan. Yung ito kasi, yung dulo-dulo puro C. C din yung ano niyan yan, no? C5198. Ganun din sa kabilang side. Chinik ko yung supply, pantay na naman. So check natin dito sa collector ng ano, 45. So 45 din. 46. 46 sa kabila. 46 din, ganun din dito. Yan, 46. 46. So, pantay naman. DC out. Ito yung DC out niya. 0.062 sa kabila. 0.069. So, the problem is yung bias na lang. Bakit hindi pantay? Dapat pa at this 0.3 yan. Sinubukan ko ng maglagay ng resistor na ano, panibago. Yan, may mga nakaabang tayo dyan. Ganun pa rin hindi pantay. Yun ang ipipigure out natin. Patayin ko muna. Kung bakit sa mga A or sa mga PNP, yan, A din tong kabila, oh, yung mas malapit A din yan. Pari-pariho yung bias nila. Mapapaisip ka talaga dito sa ito. Hindi pwedeng ano, tutunog na yan kung ikakabit yan. Pero
Pag hindi natin napa-stable yung bias, pwedeng magka-problema ulit. Ito kasi hindi pantay. Yun ang palaisipan pa. Nga pala, nag-actual na rin ako dito ng ano, bukod dun sa ano, itong bias transistor na yan ay pinalitan ko na rin. Nagpalit ako ng bago niyan. Wala na dito. Makalat na yung ano, yung pinagpalitan natin kung nasa na. Basta napalitan na natin tong isa, wala pa rin nangyari. Kaya pala isipan to sa atin ngayon. Ito troubleshoot ko muna uli, tapos pag nahanap ko yung sira, balitaan ko kayo mamaya. So ito mga boss ay napagana na natin. Yung biasing hindi normal. Pero sinubukan kong paganahin. Uy, FM na lang muna tayo. Kabilaan. Oh, baka maka-copyright tayo. Oh, naka-ano pala to, naka-full. Yan. May tama pa yung volume. Palitan ko na lang siguro. Tapos nagka-problema to sa relay kasi yung isang relay hindi gumagana. Nagpalit tayo, hindi pa rin. So nagpalit tayo diyan ng ano, transistor. Itong nangyari sa kanya, basag na mga boss, kumbaga ano, ayan, damage na. Wasak na yung transistor. Then nag-loss pa dito sa ano, yung pinutol ko, hinihilang ko na lang. Ngayon yung biasing niya yun pa rin. Oobserbahan ko to. Ngayon kung mag-back job to, gagawin natin diyan ay ko-convert ko na lang yung ano niya. Sa ngayon okay naman kasi to. Okay naman yung tunog niya. Kaya lang may tama yung volume. Yan o. Kausapin ko pa yung may-ari kung papalitan pa ng volume o hindi na. O kaya kung ano pa man ang gagawin dito. Pero kausapin ko muna yung may-ari. Okay?